Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So bago po ang lahat, bago po tayo magsimula ng panibago nating series, gusto ko lang po magpasalamat kay Ma'am Lilia Fukui and RC Chan. Maraming salamat po sa inyo. Sila po yung una natin, first two members natin. Dito po kasi sa ating channel, meron po ritong join. Yan. Matagal na po yan, no? Hindi ko nga alam kung para saan yan. And then, I just give it a try a couple of days ago. Tapos, yun, nakita ko ganun pala siya nagwo-work. This is one of the ways to support our channel. So, itong yung YouTube, kumbaga, gumawa sila ng kaparaanan para masuportahan yung mga content creators katulad ko po. So, if and only if you want to support this channel, you can join. Click nyo lang po yung join and then ask nyo si Lord na kung ano yung leading sa inyo. Now, this week po, meron tayong panibagong series. Excited po ako rito. Ito po ay talagang para talaga sa akin, no? I want to improve in this area of my life. So, ang topic po natin, ang series po natin this week is about the power of humility. There is power in humility. At ayon sa katuruan ng Panginoong Jesucristo, the humblest is the greatest. Ang siyang pinaka nagpapakumbaba ay siyang pinakadakila. You wanna be a great person? Be humble, no? Ito po yung tatalakayin natin this week. Now, yung pinaka-topic po natin ngayon ay humility makes us beautiful. Yung pagiging mapagkumbaba, ito yung nagpapaganda sa atin. You know, Jesus Christ is altogether lovely. He is the most beautiful person on earth. And what makes Jesus beautiful, one of the, characteristic, one of the traits of Jesus Christ is that He is humble. Sipin nyo, Diyos na nagkatawang tao, nagpakumbaba, namatay doon sa krus, no? Ganun siya nagpakababa ang Panginoong Jesucristo. So, the humblest is the greatest. Kaya po, lahat po na kasama natin dito sa daily devotions natin, mga kapatid, if you want to become a great person, be humble like the Lord Jesus Christ. Now, sabi po rito sa Philippians chapter 2, verse 3 and 4, sabi po ni Apostol Pablo, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. I hope ito ay mag-set ng standard sa atin. Ano bang ibig sabihin ng humility? Pagpapakumbaba. So yung teaching natin, very straightforward. Humility is being selfless. Ito po yung pinakauna. Sabi po ng verse natin, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Sa lahat ng ating ginagawa, hindi ito dapat pansarili lang, at sa lahat ng ating ginagawa, hindi dapat ito para lang makapagyabang, no? We're doing our best performance, we're exerting so much effort, tapos ang ending pala makapagyabang lang, no? Pangsarili lang pala. Now, ang tinuturo ng talatang ito, humility is being selfless. Maganda yung mga sumunod na verses dito kasi patungkol to kay Jesus Christ eh. Sa mga sumunod na verses dito, Jesus emptied Himself. Selfless, no? That's humility. Pag sinabi po nating selfless, hindi ibig sabihin nito mababa yung tingin mo sa sarili mo, no? Humility is not thinking less of yourself. I hope that's clear, no? Yung pagiging mapagkumbaba, hindi ibig sabihin nito mababa ang tingin mo sa sarili mo. Sa halip, it's thinking of yourself less. Hindi mo masyadong iniisip yung sarili mo kasi busy ka, kakaisip ng ibang tao kung ano yung para sa kapakanan nila. Inuuna mo pa sila kaysa sa sarili mo. You're thinking of yourself less. Yung Christian life, very countercultural eh. Kasi ang mga tao sa mundo, they are full of themselves. Mga tao sa mundo, punong-puno sila ng sarili nila. They are full of themselves. Pero yung humility, kabaligtaran, selfless. You're thinking about other people. Tignan niyo po yung verse natin. Sabi dito,
Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa inyong mga sarili. Point number 2. Humility values others above oneself. Yung pagpapakumbaba po, ito yung pinagpapahalagahan mo yung ibang tao ng higit sa pagpapahalaga mo sa sarili mo. Now, napakaganda po yung tinuturo ng Panginoong Jesucristo dito sa Matthew chapter 20. Yung dalawang alagad ni Jesus Christ, gusto kapag si Jesus ay naghahari na, yung isa nandun sa kanan, yung isa nasa kaliwa, tapos nainggit yung ibang mga disciples dun sa dalawa na yon kasi nga yun ang iniisip nila. Sabi ng Panginoong Jesucristo, huwag kayong gayahin yung mga nasa mundo. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant. Gusto mo bang maging dakila ka? You wanna be great? You wanna become a great person? Tratuhin mo yung iba na mas mataas sa'yo. Tratuhin mo yung sarili mo na tagapaglingkod nila. Ganyan maging, dakila. And whoever wants to be first must be your slave. Gusto mo bang ikaw yung mauna? Ikaw yung nandun dapat sa huli. Ikaw yung magpakahuli. Ikaw yung maglingkod sa lahat. And then you will become the greatest of all. Ano yung example dito? Sabi niya, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Ang Panginoong Jesucristo mismo naparito hindi upang paglingkuran, kundi siya mismo ang naglingkod. Yan yung halimbawa. That's the perfect example that we should follow. Humility values others above oneself. Kung gusto mong maging dakila, huwag mong tingnan yung sarili mo na mas mataas kaysa sa iba. Sa halip tingnan mo yung iba na mas mataas kaysa sa iyo at ikaw maglilingkod ka sa kanila. Kaya ang isang yung isang leader, let's say pastor or CEO or leader ng bansa, sa politics, sa government, sa mga businesses, sa mga hospitals, sa mga schools, yung mga leaders, pag sila yung nagpakababa at naglingkod doon sa mas mababang posisyon sa kanila, yun yung mga tunay na dakila. Nakakahanga po yung mga tao na malayo yung narating sa buhay, may natapos, maganda yung career, pero pag humarap sa mga tao, talaga nagpapakumbaba, no? Humility values others above oneself. Ang example po natin na dapat tinutularan ng ang ating Panginoong Jesucristo. And number 3 po, humility seeks the good of others. Yung pagpapakumbaba po, ito yung pinaprioritize natin. Yung ibang tao, yung interest o kapakanan ng ibang tao. Sabi po ng talata na pinag-aaralan natin, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Pag malasakitan ninyo ang kapakanan ng iba, at hindi lamang ang sa inyong sarili. Alam niyo po, yung mga taong nagmamalasakit sa iba, prioritize yung iba, yung mga taong, ang iniisip, ibang tao, kapakanan na iba. Yun yung mga beautiful people. You want to become great and beautiful, isipin mo yung ibang tao, yung kapakanan ng ibang tao kaysa sa iyong sarili. Bigyan ko lang kayo ng mga simple examples, no? May mga kilala po ako na kapag, let's say, isang grupo ng mga tao, uupo dun sa isang, let's say, sa isang kainan or isang restaurant or pwedeng, sinihan. Yung may mga tao akong nakilala na kapag uupo sila, yung taong totoong humble, na makakilala ko, pipili yun ng upuan na pinakapangit or may sira or merong yung pinakapangit least option ng mga tao, doon siya uupo upang yung ibang tao makaupo doon sa magagandang upuan. May mga ganong tao akong kilala na nakakahanga eh. Sa paningin ko, they are beautiful people. Nakakahangang mga tao. They are great people. Meron ako mga kilala na sama-sama kakain ng pizza. Tapos, papaunahin niya yung iba. O kaya pag siya yung kumuha ng pizza, yung pinakamaliit, tsaka yung slice na pangit yung slice, tas konti yung toppings. No? Yun yung kukunin niya. Yun yung kakainin niya. Para yung magaganda yung toppings, mapunta sa iba. Sipin niyo po yung ganong klaseng tao, no? Talaga, ang ganda-ganda sa iyong paningin. Ang ganda-ganda sa paningin ng Diyos. Bakit? Humility. Mapagpakumbaba. You treat others better than yourselves. Better than yourself. And you seek the good of others.
Sabi rito, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. Pinagpapahalagan mo, pinagmamalasakitan mo sila na para bang trinatrato mo sila na ikaw. No, kung paano gusto mong tratuhin ka, ganun mo sila trinatrato. You're prioritizing their interest. Yan yung nagpapaganda sa isang tao. Ganyang klaseng humility ang nagpapaganda sa isang tao. Nagpapapogi sa isang tao. So humility is being selfless. Humility values others above oneself. And humility seeks the good of others. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay? Number 1, practice selflessness. Yung selflessness po, prina-practice natin yan every day. Kasi po, every day, yung makasalanang katawan natin, laging napupuno yan ng sarili. Kaya lagi nating, we're pouring out ourselves before the throne of God. Lord, empty me. Empty myself because I'm full of myself. I'm full of pride. Madalas dumarating tayo sa pagkakataon ng buhay natin na, the world revolves around us. Everything is about us. Pero ang tinuturo sa atin ng Panginoong Jesucristo, practice selflessness. Maging selfless tayo, imbes na maging selfish. Number 2, embrace a countercultural way of life. Ano pa ibig sabihin nito? Yakapin natin yung isang kultura na kultura ng Panginoong Jesucristo na kontra sa kultura ng mundo. Kaya countercultural lifestyle, way of life. Kasi ang way of life ng Panginoong Jesucristo talagang kontra sa kultura ng mundo. Ang kultura ng mundo, makasarili. Ang kultura ng Panginoong Jesucristo, mapagbigay, selfless. Ang kultura ng mundo, it's all about themselves. Ang kultura ng Panginoong Jesucristo, it's about serving others. So, yakapin po natin yung countercultural way of life na kakaiba sa lahat, Yung doon ka talaga, yun talaga magpapapogi sa'yo at magpapaganda sa'yo when you have this humble heart. Imagine a person na successful, malayo narating sa buhay, pinakamatalino sa klase, pero hambog. Napakayabang. Lahat ng achievement niya baliwala Pero, ang isang taong malayo narating sa buhay, successful, top of the class, matalino, pero marunong magpakumbaba, marunong magparaya, marunong i-prioritize yung ibang tao. Yan yung talagang masasabi mong that person is a great person. That person is a beautiful person. So, embrace a countercultural way of life. And number 3 po, seek the good of others for Christ's sake. Bakit po natin inuuna yung iba kaysa sa ating sarili? Ultimately po, we're doing it for the sake of Christ. Bakit? Kasi ang Panginoong Jesucristo ang naglingkod sa atin Siya yung Diyos na nagkatawang tao, hari ng mga hari, pero naglingkod sa atin. At kapag pinaglilingkuran natin sila, we're doing it for Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ yung gumawa sa atin nun Kaya pag ginagawa natin yun sa iba, nagiging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. Gumaganda tayo, pumupogi tayo katulad ng Panginoong Jesucristo. He is altogether lovely. Kaya pag ikaw pre-practice mo to, pag pre-practice natin to mga kaibigan, mga kapatid, mamahalin rin tayo ng mga tao sa paligid natin Alam nyo ang pinaka nakakainis sa mga tao, yung mga mayayabang, mga hambog, laging ang kwento, sila bida. Laging bida-bida. Pero yung mga taong mapagpakumbaba, inuuna yung kapwa, sila yung talagang kamahal-mahal. Ganun po ang Panginoong Jesucristo. He is altogether lovely. At gayahin po natin ang Panginoong Jesucristo. Let's seek the good of others for Christ's sake. Paalang-alang sa Panginoong Jesucristo nagpakumbaba para sa atin. Now, para po sa ating discussion on a scale of 1 to 10, 10 being the highest. Sukatin natin ating sarili, 10 pinakamataas, 1 pinakamababa. How humble are you based on our devotion today? Gaano ka makapagpakumbaba base sa devotion natin ngayong araw? And how can you improve yourself? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups. Now, samahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin natin si Lord, Sabi natin sa Kanya, Heavenly Father, I come before you asking for a heart of humility. Teach me to be selfless, valuing others above myself as Christ did.
Help me to practice selflessness in my daily life, seeking the good of others and not just my own interests. Empower me to embrace a countercultural way of living, one that reflects your love and grace. May I seek the good of others for Christ's sake, reflecting His character in everything I do. Shape my heart to love, serve, and uplift those around me, living as a true reflection of your humility. In Jesus' name, Amen and Amen. Nawa, tayo po lahat ay napagpala ng devotion natin na ito. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, paalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Magkita-kita tayong muli bukas alas 5 ng umaga dito sa ating daily devotion.